Nang salakay ng Rusya noong 2022 kaligtasan, hindi tagumpay ang inisip ng Ukraine. Sa totoo lang, nakakatawang isipin noon na kayang manalo ng Ukraine laban sa Rusya sa digmaan. Nagbago na ang panahon. Mas malakas ngayon ang Ukraine kaysa inaasahan ng lahat. Habang napatunayang mas inutil ang dating makapangyarihang Rusya, mas posible na ngayon ang tagumpay ng Ukraine kaysa dati. May plano ang Kyiv na tapusin at mapanalunan ang digmaan pagsapit ng 2026. Ito ay planong may dalawang bahagi at pangunahing layunin. Una, ang kaligtasan. Hindi mananalo ang Ukraine sa digmaan kung hindi ito makakatagal. Kailangang mabuhay ito ng sapat para maisagawa ang mga opensiba at magdulot ng pinsalang pipilit sa Kremlin na sumuko. Kailangan nitong masigurong kaya nitong labanan ang malalakas na pag-atake mula sa himpapawid ng Russia, kabilang ang daan-daang drone at dos-dosenang misil gabi-gabi. Habang dumarami ang produksyon ng drone ng Russia, lalong titindi ang mga pag-atake. Kaya na nilang maglunsad ng sunod-sunod at mas malalaking atake. 10 beses na mas malaki kaysa dati. Kahit may matinding depensa sa himpapawid na kayang pabagsakin hanggang 80 droning ng Russia, hindi pa rin napipigilan ng Ukraine ang lahat. May ilang tiyak na tatama sa target at nitong mga nakaraang panahon, ang mga iyon ay kadalasang mahalagang bahagi ng enerhiya ng Ukraine. Tulad ng pag-atake ng Ukraine gamit ang drone at misil sa mga oil infrastructure sa Russia, ginaya rin ito ng Kremlin sa kaparehong paraan. Malaki ang epekto ng mga pag-atake sa init, kuryente at mahahalagang industriya ng mga sibilyan. Nawala ang 60% ng kapasidad sa produksyon ng natural gas ng Ukraine, kaya tumaas ang bayarin nila sa pag-aangkat ng enerhiya. Nahihirapan ang mga pribadong kumpanya ng enerhiya dahil sa matinding pag-atake ng Russia. Ang mga pasilidad na maaaring tinamaan lang ng ilang drone noong 2023 at 2024 ay mas marami na ngayong tinatamaan. Kaya mas malaki ang pinsalang natatamo. Mas matagal, mas magastos, at mas maraming resources ang kailangan para ayusin iyon. Pero may iba't ibang plano ang Ukraine para tugunan ito. Ayon sa kanilang presidente na si Vladimir Zelensky na isiniwalat noong Oktubre 2025. Mayroon kaming Plan A at Plan B. Sa ilalim ng Plan B, kung sakaling magkaroon ng malakas na pag-atake sa lahat ng gas infrastructure, naiintindihan namin na may mga import kami, kaya alam namin ang dami at gastos ng mga kinakailangang import. Ito ang Plan B. Ang Plan A ay pag-asa sa sariling produksyon. Sa Plan B, alam natin kung saan kukunin ang pera. Ang Plan A ng Ukraine ay nakatuon sa backup at fail-safe system para mapanatiling may kuryente kahit atakihin ang mga pangunahing infrastruktura. Halimbawa, ang DTEC, pinakamalaking pribadong mamumuhunan sa enerhiya ng Ukraine, ay nagtayo ng ilang emergency power supply facility sa estratehikong lugar sa bansa. Kabilang ang isa malapit sa Kyiv. Bawat pasilidad ay may 2 dosenang 8 talampakang 25 metrong battery storage cubes na may kabuang 200 megawatts. Halos kalahati ng kapasidad ng isang nuclear reactor. Kapag may ataking Ruso na sumira sa power network, pwedeng mag-online agad ang mga pasilidad na ganito sa ilang milisegundo para mabalanse ang mga pagkawala at mapanatiling online ng grid. Malaki rin ang puhunan ni DTEC sa mga renewable energy. Noong kalagitnaan ng 2022 nang mapansin ng mga opisyal na target ng Russia ang energy infrastructure ng Ukraine, ipinagpatuloy nila ang konstruksyon ng 400 at 50 milyong euro 500 megawatt wind farm sa Odessa, katimugang Ukraine. Bagamat biglaan ang hakbang, maaaring ilipat ng Russia ang atensyon at targetin ang lugar gamit ang drone at missile. Mas mahirap sirain ang maraming green energy installations kaysa sa tradisyonal na pasilidad. Mas mahirap sirain ang maraming wind turbine na nakakalat sa malalawak na lugar. Halimbawa, kumpara sa pagtutok sa isang coal power plant, kahit pa tamaan ng mga drone ang mga turbine. Ayon kay Alexander Shelichev, punong ehekutibo ng renewables sa DTEC, hindi karaniwang matagal ang pagkukumpuni. Sa likas na katangian nito, mas matibay ang wind power. Pwedeng masira ang kahit ano, pero mas ligtas ang hangin dahil mas desentralisado ito. Marami ng bagong turbina ang naitayo.
At marami pang itatayo sa buong 2026. May plano rin ang DTEC na magtayo ng mas malaking 600 at 50 megawatt na wind farm, na kapag pinagsama sa proyekto sa Odessa, ay aabot ng higit sa 1 gigawatt ng enerhiya. Higit kalahati ng target ng gobyerno. Mahalaga ang mga pag-unlad sa enerhiya para magpatuloy ang Ukraine sa paglaban sa agresyon ng Russia. Noong 2021 umabot sa 200 at 18 gigawatts ang kapasidad ng bansa sa paggawa ng kuryente. Noong 2025 bumaba ito sa 17 gigawatts dahil sa pananakop at pagkasira ng infrastruktura. Sabi ni Ministro Alexei Kuliba, 15-17 gigawatts ay sapat para mapanatili ang init at kuryente ng bansa. Pero kung bababa pa roon, maaaring magdulot ito ng malawakang pagkawala ng kuryente. Sa kabutihang palad, hindi lang wind farm at backup na baterya ang alas ng Kyiv. Naglipat ang Ukraine ng halos 1 gigawatt ng kapasidad ng produksyon sa maliliit at pinatibay na unit na mahirap hanapin at sirain ng mga Ruso. Bukod pa rito, napakaraming tindahan, opisina, paaralan at iba pa sa buong bansa ang kumuha ng mga backup na generator para manatiling may ilaw at kuryente kahit sa pinakamalalang sitwasyon. Mga 10,000 sa mga lugar na ito rin ang nagsisilbing mga sentro ng init tuwing malamig na mga buwan ng taon. Kahit walang pampainit sa bahay, maaaring pumunta ang mga tao sa malapit na pampublikong lugar para manatiling mainit sila at ang pamilya. Malalaman lamang sa paglipas ng panahon kung sapat ang mga hakbang ng pag-iingat at depensa ng Ukraine upang matulungan ang bansa na makayanan ang paparating na pag-atake ng mga grupo ng drone at sunod-sunod na misil ng Russia. Ngunit malinaw na ginagawa ng Kyiv ang lahat ng maisip nito upang paghandaan ang anumang maaaring mangyari. Kapag naging maayos ang ikalawang bahagi ng plano, hindi na nila kailangang tiisin ang ganitong mga pag-atake. Habang ang unang bahagi ng plano ng Ukraine ay depensibo at nakatuon sa pagtitiis ng atake at pagtulong sa tao at infrastruktura, ang ikalawang bahagi ay ukol naman sa pag-atake. Dahil walang bansa ang maaaring manalo sa digmaan sa pamamagitan lang ng pagtatanggol ng teritoryo nito. Kailangan nitong gumante at tunay na napag-aralan at napahusay ng Ukraine ang sining ng pagganti. Hindi ito nagawa ng Ukraine noong simula ng digmaan dahil kinailangan nitong ituon ang lahat ng yaman at pagsisikap sa pagtatanggol ng teritoryo nito. Ngayon, habang tumatagal at tumitibay ang maraming bahagi ng frontline, nagkaroon ng Ukraine ng pagkakataong magsagawa ng kontraoperasyon laban sa mga Ruso na naging mapaminsala. Ang malalalim na drone strike ng Ukraine ay nagdulot ng sunod-sunod na matitinding pinsala, winasak ang mga sandata at depensibong sistema ng Russia, at sinira ang napakalaking imbakan ng bala at supply. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, pinadapa ang industriya ng langis ng bansa, binawasan ang kapasidad ng produksyon, at nagdulot ng hindi pa nangyayaring krisis sa gasolina. Dahil nakita kung gaano kaepektibo ang estratehiyang iyon, natural lang na balak ng Ukraine na hindi lang ipagpatuloy ito, kundi itaas pa ang antas nito. Dinadala nito ang industriya ng drone sa mga kapana-panabik na bagong direksyon, kumukuha ng mas marami pang tao mula sa iba't ibang larangan ng buhay para tumulong sa layunin. Sa malalaking pabrika at malalawak na bodega sa buong bansa, napakaraming tao ang gumaganap ng kani-kanilang bahagi. Gumagawa sila ng electric panel, nag-a-assemble ng bahagi ng drone, at nagsasagawa ng quality assurance bago ipadala ang bagong batch ng drone sa susunod na destinasyon. Noon, wala pang ganitong industriya. At pagputok ng digmaan, hindi pa malaki ang hukbo ng drone ng Ukraine o may mga military startup na nag-iisip paano gagamitin ang AI para matulungan ang quadcopter na makaiwas sa depensa ng kalaban sa himpapawid. Ngayon, ang Ukraine ay gumagawa ng milyon-milyong drone bawat taon sa iba't ibang hugis at laki. Mula sa murang decoy drone na nilikha para lituhin ang kalaban, hanggang sa makabagong maritime drone na kayang pabagsakin ang mga eroplanong pandigma mula sa himpapawid. Katulad ng modernong Magura P2, nilampasan ng mga Ukrainian na designer, inhinyero, at taktiko ang mga hangganan ng drone warfare. Patuloy na nagdadala ng inobasyon at nakakatuklas ng mga bagong paraan ng paggamit sa lumalaking hukbo ng unmanned aerial vehicles. Marami sa mga ito ang ginagamit sa frontline
Upang pigilan ang puwersa ng Russia na makamit ang tagumpay, kailangan nilang itulak ang sarili tungo sa tagumpay. Kahit sa mga teritoryong akala nila'y madaling sakupin. Nagpadala ng higit pang drone sa dagat para linisin ang mga barkong Ruso sa Black Sea. Maaaring sabihing pinakamahalaga ang mga drone ng Ukraine na ipinapadala sa labas ng bansa at malalim sa teritoryo ng Russia. Tinatamaan nila ang mga base militar, paliparan, oil refinery at pipeline. Kaya naniniwala ang marami sa Ukraine na ito ang susi sa tagumpay at pinakamatalinong estratehiya at marahil tanging paraan para manalo sa digmaan. Ipinapakita nito kung gaano kadinamik at kakaiba ang labang ito kumpara sa maraming naunang digmaan. Kadalasang umiikot sa frontline ang tradisyonal na digmaan. Doon din nagaganap halos lahat ng labanan. Doon nawawala o nakakamit ang teritoryo. Ipinagdiriwang ang tagumpay at niluluksa ang pagkatalo. Doon nangyayari ang mga tagumpay at pagpasok. Kung kailan pinatitibay o winawasak ang mga kuta at lumilipat ang momentum sa kabilang panig. Hindi ganoon ang kaso sa Ukraine. Sa digmaang ito, mabilis na nauwi ang mga frontline sa isang patimpalak na sitwasyon, kung saan parehong nahihirapan ang magkabilang panig na makamit ang malalaking tagumpay. Suportado ito ng estadistika. Mula huling 2022, mas mababa sa 1% ng teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Rusya. Ang pag-usad ng kanilang mga tropa ay parang pagong sa bagal. Maaaring tumagal pa ng ilang taon bago tuluyang masakop ni Vladimir Putin ang 4 na target na teritoryo: Donetsk, Luhansk, Kherson, at Zaporizhia. Aabutin pa ng dekada o siglo bago masakop ng Russia ang buong Ukraine sa ganitong bagal ng kanilang pag-usad. Bagamat mahalaga ang frontline sa laban, hindi ito ang magiging mapagpasyang salik. Hindi rito magwawagi o matatalo ang digmaan. Sa halip, halos tiyak na mauuwi ang labang ito sa kung aling panig ang may kakayahang ipagpatuloy ito ng mas matagal. At iyon naman ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang ekonomikong at pampulitikang presyur na naipon sa magkabilang panig. Responsibilidad ng Ukraine na lumikha ng pinakamaraming problema para sa Rusya sa lalong madaling panahon, para pataasin pa ang antas ng presyur na iyon at hilahin si Putin sa negotiating table minsan at magpakailanman. Para magawa iyon, kailangan lang ipagpatuloy ng Ukraine ang ginagawa nito sa buong taon ng 2025. Hanapin at tukuyin ang pinakamahalaga at pinakamahalagang mga asset sa mga rehiyon ng Rusya at alinman ay sirain ang mga ito o burahin sila sa mapa ng tuluyan. Gamit ang mas makapangyarihang drone at missile, maraming kumpanya sa depensa ng Ukraine ang nagtatrabaho para sa layuning ito. Ang Firepoint, halimbawa, ay isang kumpanyang Ukranyano na nag-e-espesyalisa sa mga sandata para sa mga long-range na pag-atake, tulad ng mga drone na kayang maglakbay ng 800 at 70 milya, 1,400 kilometro, at manatili sa ere ng 7 oras bago umatake. Ito ang sandatang kailangan ng Ukraine para atakihin ang mga paliparan at refinery sa mga okupadong teritoryo at malalapit na rehiyon ng Rusya gaya ng Bryansk at Kursk. Pero para umatake ng mas malayo pa, sa pinakaloob ng mga lupain ng Rusya, sa mga sentral na rehiyon nito, at maging hanggang sa pinakadulong silanganing teritoryo nito. Noong 2025, gumawa ng balita ang Firepoint nang ilunsad nila ang isa sa pinakamakapangyarihang dagdag sa arsenal ng Ukraine. Ang Flamingo cruise missile ay kayang tumama sa target na nasa 3,000 kilometro, 1,800 at 60 milya ang layo. Ang Flamingo missile ay nagpapalawak ng abot sa mga target ng Russia, kaya mas maraming opsyon ang mga komandante ng Kiev. Gumagawa rin ang Firepoint ng ballistic missile na kayang maglakbay sa hypersonic na bilis para makaiwas sa depensa ng kalaban at tamaan ang target. Bago pa man makapag-isip ang mga Ruso ng paraan para makaganti, marami pang kumpanyang katulad nito ang nagtatrabaho araw-gabi para magdisenyo at gumawa ng mga drone, mas mabilis na missile, at iba pang sistemang magpapalakas sa opensiba ng Ukraine sa makabago at matitinding paraan. Dahil sa lahat ng mga bagong teknolohiyang ito at patuloy na lumalawak na kakayahan, ang dami ng mga pag-atake sa loob ng Russia ay tuloy-tuloy na tumataas kada buwan. Lalong tumindi ang mga pag-atake gamit ang mas malalakas na sandata na hindi lang basta bahagyang sumisira sa mga pabrika at pipeline ng Russia. Maaaring abutin ng linggo bago maayos iyon.
pero layunin nilang magdulot ng ganap na pagkawasak at kapahamakan. Kamakailan, isiniwalat ng isang opisyal sa isang panayam sa The Atlantic na ang mga unit ng long-range drone ng Ukraine ay nagsasagawa na ngayon ng dos-dosenang pag-atake sa Russia gabi-gabi. Siyempre, hindi lahat ng mga iyon ay nagtatagumpay, ngunit marami ang nagtatagumpay. At ang pinagsama-samang epekto ay nakikita at nararamdaman sa malawak na mga lupain ng Russia. Matagal bago ito nangyari. Pagkatapos ng unang ilang pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga oil refinery at imbakan ng gasolina, halimbawa, wala namang agarang kaguluhang pang-ekonomiya na kailangang ikabahala ng Russia. Pero habang dumarami ang mga pag-ataking ito, lalo ring lumalaki at dumadami ang epekto nila na nauwi sa nabanggit na krisis sa gasolina. Bukod pa rito, madalas may mga ulat sa balita at mga posts sa Telegram mula sa mga autoridad ng Ukraine sa pangunahing direktorat ng intelihensya na nagbabahagi ng mga detalye tungkol sa pinakabagong mga pag-atake. Hindi ganoon para sa lahat. Alam ng puwersa ng Ukraine kung kailan magbahagi o magtago ng impormasyon. Hindi nila palaging inaamin ang pag-atake sa mga target sa loob ng malalim na bahagi ng Russia. At hindi rin nila ibinabahagi ang detalyadong ulat ng lahat ng kanilang mga pag-atake. Kadalasan, nangyayari rin ang mga ito sa malalayong, hindi kilalang lugar, malayo sa sentro ng lungsod at populasyon. Walang tao roon na magre-record ng sunog at pagsabog gamit ang smartphone para i-share online. Ang mga autoridad ng Rusya rin ay nagsusumikap na itago ang mga ganitong pag-atake at bawasan ang anumang ulat tungkol sa pinsala o pagkasira galing sa sarili nilang mamamayan at sa mundo. Hindi ibig sabihin na dahil di natin naririnig ang mga pag-atake, ay hindi na ito nangyayari. Ginagawa ng sandatahang lakas ng Ukraina ang lahat para bantayan ang bawat target, suriin ang pinsala ng mga pag-atake, at matuto ng mga aral para sa susunod na opensiba. Patuloy nilang pinaghuhusay ang kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid at sinasamantala ang lahat ng yaman nila. Hindi tulad ng Rusya, na tila hindi natututo sa kanilang mga pagkakamali at patuloy lang sa paggamit ng parehong luma at pagod na mga taktika, paulit-ulit, kaya't nagdaranas sila ng matitinding pagkalugi. Isa lang ito sa mga paraan kung paano nakakalamang ang Ukranya sa labanan. Habang sinasayang ng Rusya ang kanilang mga yaman at matigas ang ulo sa pag-uulit ng mga pagkakamali ng nakaraan, ang Ukranya naman ay hindi pumapayag sa kahit anong mas mababa sa pinakamahusay. Laging pinapahusay ng mga commander at intelihensya ang estratehiya at naghahanap ng bagong target mula paliparan, pabrika ng armas, hanggang imbakan at marami pa para tamaan ng Kremlin sa pinakamasakit, ang ekonomiya. Ayon sa isang opisyal ng Ukranya sa Atlantic, kayang tiisin ng Russia ang mataas na bilang ng casualty at pagkawala ng buhay. Hindi nila pinapahalagahan ang buhay ng mga tao, ngunit masakit para sa kanila ang mawalan ng pera. Kaya natural lang na kailangan nating bawasan ang perang magagamit nila. Ganoon lang talaga kasimple iyon. Kung matamaan ng Ukraine ang mahahalagang infrastruktura ng Russia, tataas ang gastos hanggang hindi na makontrol ng Kremlin. Dahil dito, madalas gawing target ng mga drone ng Ukraine ang industriya ng langis. At iyan din ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga puwersa ng Ukraine na wasakin ang mga depensa sa himpapawid ng kalaban tulad ng mga radar at sistema ng missile. Kaya mas madali pang makalapit ang mga drone at magkaroon ng malinaw at tuloy-tuloy na daan papunta sa kanilang mga target. Gumagana na ang estratehiyang ito at araw-araw dumadami ang mga target. Noong Agosto hanggang Oktubre 2025, tinamaan ng drone ang 16 Russian oil factories. Kasama dito ang mga pasilidad sa Samara, Volgograd, Sochi, Rezan, at iba pang lungsod at rehiyon. Apektado rin ang pumping station, pipeline, at oil terminal. Kaya bumaba sa pinakamababa ang export ng langis ng Russia. Nauubusan na rin ng gasolina ang mga tao at negosyo sa Russia araw-araw. Ang Kremlin ay nagmamadali. Ipinagbabawal ang pag-export ng mga produktong langis habang napipilitang magsara ang mga gasolinahan sa buong bansa. Ngayon, isipin mo na lang kung gaano pa ito lalala kapag mas malalakas na drone at missile ng Ukraine ang bumomba sa mas marami pang refinery at iba pang infrastruktura ng Russia. Kapag maging malalayong lugar ay hindi naligtas at lalong lumala ang sitwasyon para sa Russia at gumanda para sa Ukraine, maraming kaalyadong Europeo
ang sumusuporta sa estratehiyang ito. Nangako ang Alemanya ng higit 10 bilyong suporta sa Ukraine, karamihan para sa paggawa ng drone. Nangako naman ang Sweden ng 74 na bilyon. Ang 7 bilyong Drone Alliance Project ng European Union ay makakatulong din sa Ukraine dahil mas maraming drone at drone defense systems ang ide-design at ilalagay sa silangang Europa. Nagkaisa ang Ukraine at Europa laban sa Shadow Fleet ng Russia. Binubuo ito ng mga oil tanker na patuloy na lumalabag sa mga parusa at nilalabag ang mga patakaran, nagdadala ng ilegal na langis sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Inanunsyo ng Sweden, Germany at Denmark na mas hihigpitan nila ang pagbabantay at beripikasyon ng pagkakakilanlan ng mga barkong ito at paparusahan ang mga lumalabag sa batas. Ito rin ay makakasama sa industriya ng langis ng Rusya at sa kanilang ekonomiya at gagawing mas mapaminsala pa ang hindi maiiwasang paglala ng mga pag-atake ng Kiev sa mga infrastruktura ng kalaban. Tulad ng binanggit ni Zelensky, ang pinaka-epektibong mga parusa, yung mga pinakamabilis na gumagana, ay ang mga sunog sa mga oil refinery ng Rusya, mga terminal nito, mga imbakan ng langis, pagpapalakas ng depensa sa sariling bansa, at pagtaas ng antas ng mga pag-atake sa Rusya. Ginagawa ng Ukraine ang lahat ng tamang hakbang hindi lang para agawin ang momentum mula sa kanilang kalaban, kundi para gawin ang sarili nilang malalaking hakbang tungo sa pagkuha ng isang bagay na tila imposibleng makamit ilang taon lang ang nakalipas. Tagumpay ngayon. Panoorin mo ang video na ito para matutunan pa ang tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine at alamin kung paano ang mga drone ng Kyiv ay nagsisimula ng tumutok sa mga substation at power grid, pinuputol ang mga linya ng kuryente na nagpapatakbo sa mga industriya ng Kremlin. O para sa mas malinaw na larawan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ng Russia, panoorin mo ang video na ito na tumitingin kung paano binigyang diin ng opisyal ng Kremlin ang 5 krisis na maaaring harapin ng bansa sa mga susunod na buwan, kabilang ang panganib ng malawakang kaguluhan at digmaang sibil. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming balita tungkol sa militar, digmaan ng Russia at Ukraine, at iba pang mahahalagang labanan sa mundo.